Okay mga guys, so nandito na naman tayo sa ating YouTube channel, no? Para magbigay ng reaction. Reaction video to ay mga balita na napapanahon sa ngayon. Yung maiinit na balita dahil mainit na balita tungkol sa mga Chekwa, sa mga nakabwisit na Chino na to. So itong bibigyan natin ng reaction mga guys, oh. So itong bibigyan natin ng reaction. Ito yung video na galing kay Melbs Castle. So please paki-subscribe sa kanya. Sa kanya galing itong video na to na bibigyan natin reactions. Okay? And also syempre don't forget na mag-like and subscribe sa ating YouTube channel. Okay? Kay Master Jet TV. Okay? So ito may pamagat. Teka. Kung bago ka pa lang sa aking channel please like and subscribe na lang muna sa ating channel. Okay? Itong pamagat ng ating bibigyan ng reaction ito. Iyak China. Pikon na pikon si Defense Secretary Gibo. Sinungaling ka, Ambassador, kasuhan. Ayan, dapat kasuhan daw. Yeah, okay, ayan, tutok. Sinungaling ka, Ambassador, kasuhan. Dapat yan. Ayun, okay sa pamagat So ito itong guys itong pamagat niya, ito ang China, pikon na iyak China pikon na si Defense Secretary Gibo. Dahil nga dito sa pinaggagawa ng mga Chino na to, na mga walang hiya na to, So ito, mas mabuti pa i-play na natin para bigyan na natin ng mga reaction. Okay? It's a special arrangement for such. The problem was with the transportation of large scale of building materials. I think that's so far what I can share with you. Pikon na si Defense Secretary Gibo Teodoro sa Chinese Embassy. Sino bang hindi magagalit? Akusahan ba naman ang Defense Department na pumayag na sa utos ng embassy? Grabe kahit ang national security naaalarma na. Pilipinas pumayag na wag daw mangisda ang mga Pilipino sa sarili nating karagatan. Diba? Napakalaking kalokohan yan. May ginawa na fake news ba? May ginawang fake news ang China, itong mga Chino na to na malang hiya. Na meron daw special arrangement ng dating administrasyon na na dapat sundin ng Pilipinas. So ayun ang ginawa nilang kumbaga wala for the record hindi wala naman record talaga yan sa gobyerno ng Pilipinas. So parang ginagawa lang ng mga Chino yan. Parang manggulo sa mga utak ng Pilipino. Diyos ko, talagang pag nakakita ng Chino talaga, napipingutin ko yan, visit na yan. Napakasinungaling, no? Okay, so diretso pa natin. We can go that far, in making such allegations, sa mga kasinunghalingan na wala naman talagang basihan. Kaya nga I support the statement of Secretary Gibo na why would they even listen to this ludicrous lies, di ba? Parang dapat hindi na nga natin pinag-uusapan dahil ang hirap paniwalaan. Napakatinding kasinunghalingan na to na I mean, even our media friends should no longer pay attention to this. Kasi nagkakaroon ng maling opinion ng mga Pilipino. Ang nangyayari tayo yung nagbabiolate ng mga kasunduan na gawa-gawa lang naman nila. Ayun na nga Kahit ang Department of Foreign Affairs hindi na masikmura ang fake news ng Chinese Embassy. Dahil dyan, lahat ng executives ng Chinese Embassy ipinapatawag. Dito pinagbantaan kung hindi titigil sa panghihimasok sa EEZ ng ating bansa ang mga Chinese. Mapipilitang maglagak ng kaparusahan sa lahat ng executive ng China. Anong punishment kaya ito? Total shutdown na ba sa Chinese Embassy? Ipapasarado na ba? O itatapon lahat pabalik ng China ang Chinese executive na wala namang kwentang kausap? Sana nga, dapat nga patawan ng patawan ng parusa yung ganyan mga gumagawa ng
ng mga fake news. Itong mga China na to, no? Alalakas ng loob nila kasi nga minamalit lang talaga tayo itong mga Pilipino, no? Kaya ginaganyan tayo. So parang ginugulo nila yung utak ng mga Pilipino. Walang hiya talaga yan. Talk about special agreements may be muddling the issue. Tingnan mo, special agreement na naman, no? Dati, yung nung una lumabas, agreement, kumbaga, gentleman agreement. Ngayon, special agreement naman. Ano ba yan? Ang daming mga agreement na mga iniimbento ng mga Chino na yan, no? Nakakabuhisit talaga kapag, sarap kutusan yung mga Chino. And preventing us from actually realizing what is the key issue here. The key issue here is China is actually illegally in our EEZ. Muli, nanindigan si Pangulong Bongbong Marcos na hindi tayo gaganti sa water cannon. Yun. Dahil pag tayo ang umatake, mawawala ng saysay ang Mutual Defense Treaty Yun. sa US na ang anumang pag-atake sa Pilipinas ay a-action agad ang Estados Unidos. Yun. Hayaan natin ang China ang magsimula ng gyera. Yun. Hindi tayo ang magsisimula ng gulo. Sir, may mga panukala po. Yun, so talaga nga parang iniingatan ni Bongbong Marcos na huwag gumanti. Kaya pala kaya pala inutos niya sa ating mga armed forces at sa mga ating Philippine Coast Guard na huwag gumanti kasi nga mawawalan ng saysay nga naman ang Mutual Defense Treaty. Dapat ang Mutual Defense Treaty once na umatake, dapat unang aatake yung China bago ang Pilipino. Ayun, tsaka lang doon mag-invoke ang Mutual Defense Treaty. So talagang sinabihan ni Presidente Bongbong na huwag gaganti muna. Pabayaan mo silang parang ganun ba? Pabayaan na lang mga China na sila ang unang pumutok. Yun, ganun. So ayun pala, ganun pala ang plano. So talaga kaya pinababayaan na lang na tagasalo ng water cannon ng mga Philippine Coast Guard, mga BIPAR. Ayan, ganyan na lang trabaho. Kasi nga, hinintay nilang pumutok yung China. Po, nalagyan na ng water cannon yung mga vessel natin na pumapalaot. Will you give the go signal on that, sir? No, what we are doing is defending our sovereign rights and our sovereignty in the West Philippine Sea. And we have no intention of attacking anyone with water Yun. cannons or any other such Yun. offensive, I would have to call them weapons dahil nakaka-damage na. So Yun. no, that is not something that's in the plan. The last thing we would like was to raise the tensions in the West Philippine Sea. That's the Yun. last thing, and that will certainly do that. So hindi natin gagawin. We will not follow the Chinese Coast Guard Yun. and the Chinese vessels down the Liwanag road na. because it's simply it is not the mission of our Navy, our Coast Guard Yun. to start or to increase tensions. Their mission is precisely the opposite, is to lower tensions. And that's right. So that's why all we do is pagka nangyayari, we know water cannon yung mga barko natin, ay nagpapadala tayo ng demarche, nagpapadala tayo ng sulat sa China and the other stakeholders. So that would be the opposite of what we are trying to achieve. Would be to put some kind of any kind of cannon on our ships. Oo nga naman. Matagal na ang pagbabantang ipapasarado ang Chinese Embassy pero wala pa ring action dito. Sana naman this time totohanin na ang total shutdown. Kayo, pabor ba kayo dito? I-komento sa baba ang inyong saloobin. Sa Oo naman, kumpara sa akin, pabor ako isara na yung mga Chinese embassy na yun. Wala namang kwenta yan. Lagi na lang pasaway lagi sa gobyerno ng Pilipinas, di ba? So, pwede rin kayo mag-comment na reaction dyan mga guys, kung ano mga nasa loobin nyo. So, okay, ito kaya pala hindi pinag-uutos pala ni Bongbong Marcos
na hindi talaga wag gaganti sa basta't taga-salo lang ng water cannon ng mga Philippine Coast Guard natin. Saluhin lang ng saluhin daw. Ayun ang ibig sabihin. Saluhin ng yung water cannon ng China, itong mga ating Philippine Coast Guard, ang BIPAR. Basta't walang basta't hindi lang gagamit ng arm attack yung China. So, pag gumamit ng arm attack na, ayun na yun, doon na magsisimula daw yung gera, yung palulubugin na buong lahat ng barko ng magkakaroon ng gera sa West Philippine Sea. Kasi natutulong yung yung ating mga kaalyado. Alam niyo naman mga kaalyado natin, napakalakas. Amerika, Japan, Australia, Germany, halos lahat ng European superpower na country, ayan ang tutulong. So talagang mawawasak ang mga China na to. Okay, so okay, hanggang dito na lang tayo mga guys, Kung nagustuhan niyo yung mga ganitong reaction video, please like and subscribe na lang muna bago tayo magtapos. Okay mga guys.